Amen. Kaya natin gagalan ng ito ay matatagpuan sa aklat ni Esther. Muna makakita ng aklat ni Esther, tasan na kaya. May premyo. Isa na ngayon. At 5, 1, 2, 3, 4, ayun. Tatlo. Hindi niyo makita, no? So, yung nanalo, hindi dito. Dito si Cherry, si Ria, ang Papa, si Cristo. Wala pa ka natin sila. Yan ang premyo. Bago po kayo medyo ma-embarrass kung hindi nyo kagad nakita. Kasi kanina nang binahanap ko, hindi ko kagad nakita. Alam po kasi, Esther ay isang aklat na sabi nga ng mga tinamaan ng magaling na hindi raw dapat isali ang aklat ng Esther sa Bible. Lalo sa King James. Kasi daw, there was not mention of God in the book of Esther. None mention of the temple in the book of Esther. Anything concerning religious, mga kapatid, is none mentioned dito po sa Bible nito. Kaya sabi, hindi raw dapat kasali ang aklat ni Esther sa Bible. Pero dito makikita po natin, mga kapatid, na kung ikaw, at naman ay kasi niya, nabasa na po yung Esther, na dahil nagkaroon po tayo noon ng BIM, Bible in 90 days, na Bible in 90 days, na hagip niyo po yan. Na dito makita naman natin na wala ang pagbanggit sa pangalan ng Diyos, templo, o anuman po mga offering or sacrifice. Wala po yan. Pero dito, makikita po rin natin how the Lord God work behind the scene. Hindi po siya nabanggit, pero kumilos pa rin ang kamay ng ating Panginoon dito po. Siyempre, ito po ay tungkol sa mga Hudyo, yung nation Israel. Sabi nga, mga reporter ko na may nabasa na lang po sa Facebook, parang sa newspaper yata galing yun, para mag-enter God change the direction of the missile. Na yung missile daw, intended for Israel, binago raw ng Panginoon ang direction ng missile sa iba, kamama. At ito yung niniwala na ang Panginoon, ang kanyang pong pag-iingat sa Israel, andyan pa rin. Amen? Kaya lagi nga na sabi, we stand for Israel. Na naman yung mga Hamas, na meron po silang mga publication na sinasabi, napakalupit ng Israelites, kasi daw pati mga bata nila pinapatay. Meron naman mga nakakalusot ng mga write-ups and mga articles and videos na pinapakita yung mga Hamas kung paano tinitrain ng kanilang mga bata. Para po sali doon sa jihad na yan, yung holy war. Ano po? And that's the way they work. Kaya napapatay yung mga bata, kasi yung mga bata napapatay may hawak na armas. Ganun po. Kaya pag-pray lang po natin, ano man po yung nangyayari po dyan. Actually po yun ay civil war naman. Hindi talagang gera na pero mas masahan po sila sa totoong gera. So tayo po lang ito ngayon, open our Bible to the book of Esther, chapter number 1. Babasahin ko itong mga talata lamang. Verse number 4 na muna. Now it came to pass in the days of Ahasuerus. This is Ahasuerus which reigned from India even to Ethiopia, over 127 provinces, that in those days
when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan, the palace. In the 3rd year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants, and the power of Persia and Media, the nobles and the princes of the provinces being before him. And when he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty, many days, even 144 days. Ayos madaling na. Salamat po lang sa pagkakabasa ng iyong salita. Kahapon ito, aming nga po pinadalangin po noon, nagkabayan ng banal na Espiritu mo po Panginoon sa amin para maunawaan ang salita mo. Gamitin mo po Panginoon, ang inyong lingkod na siyang mamumuna sa pag-aaral po na aming gagawin. At patuloy namin tinataas, Panginoon, ang inyong pong pangalan. Ito nga po ay aming iniling ng pangalan ni Jesus. Amen. Magkayo po po, right face muna po kayo. Medyo magkaroon tayo ng mga kaliyan po na. At parang nararamdaman po, inaanto kayo. Sige, yan. Okay, about face naman na. About face. Okay. Pwede na kayo po. Gising na dugo. Di sana, nagpapagpalinda. Okay, the book of Esther, no, it illustrates the spiritual life na dito po na-initiate or initiated na. Kaya mag-aaral po na gagawin po natin, this is the picture of salvation that you and I receive. Okay. Sabi ko, ano ba ang nangyayari sa tao na bago siya ma-save? At kung save na po siya, at ano pa ang kanyang i-expect na mangyayari sa kanya kapag siya ay save na? Kasi merong mga tao, sabi na, pag na tinanggap mo si Kristo, lahat ng problema mo mawawala. Kasi mga ningan mo yun. Hindi po totoo yun. Ang totoo, na hindi ka na nag-iisa na harap sa problema mo. Dahil kasama mo na si Jesus. Yan ang tama. Kaya yung mga iba, di ba, nandidiscourage, sinabi, bakit ganito? May problema pa rin ako, save naman na ako. Kasi nga, nag-deal sa kanya, sinabi, everything will be all right. Now, all your problems will be solved. Dati kayo laging magiging happy na lamang. Mali po yun eh. Kaya meron tayong awitin na ang title na yung God's family, sometimes we laugh together, sometimes we cry. And that is the reality. Diba? Meron tayong tears of joy. Diba? Na naiiyak ka dahil ikaw ay masaya. So, ano doon pa rin ang kapatid lahat yung mga yan? Kaya dito po, titignan natin kung ano po ba ang kalagayan natin spiritually na dito po sa mga ilang Bible character na ating po mapapag-aralan. Unahin po natin si King Ahasuerus. Sabi nito, gano'n po kayaman itong si King Ahasuerus man kapatid. Ang sabi niyo po, na siya po ay nagkahari mula India, even unto Ethiopia. Yan ang sabi. At ang kanyang nasasakupan ay 107 and 20 provinces. So 127 provinces. Ilang probinsya ba ang Pilipinas? Ilan ba tayo? Yung ating mga region. Diba? Bawat region, 3 hanggang 4. Pero tinitiyak ko sa inyo, ito po probinsya na ito, napakarami. 127 provinces. Alam po, kung yan po ay convert mo yung mga sa provinces niya ay sa mga state, o ilang state ang meron ang Amerika. Di ba? Ito yung 127. So, napakalawak na mula India hanggang Ethiopia. Sabi dyan, that in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, sabi niya, which was in Shushan, na the palace. And in the 3rd year of his reign, he made a feast,
Naganda po siya, ang tuol, yung kanyang po mga princess and servants, at power of Persia. At alam niyo po kung gano'n tumagal ito? Ito po ay umabot ng, ayan, sa verse number 4. Many days, even 140 days. So, 180 days. Hindi kalahating taon. Nagkakaroon po ng kasiyahan. Sabi na nagpakapagpasto doon sa Tayong Pangasinan. Ang fiesta po doon sa buwan ang selebrasyon. Ano po? Sa ibig sabihin, darating na yung mga nagtitinda dyan, sinasara yung kalye at doon na lahat ng klase, mga parang tiyangge, o naman ang tawag dyan. Sa loob ng isang taon yan, o sa isang buwan. Pagkatapos mo nun, malilinis lahat yan, ang tayo makikita ko konti na naman, kaya malungkot na naman. Okay. Na ito po si King Ahasuerus. Tingnan po natin si King Ahasuerus ay nagsisimbolize dito ng natural man. Tao po na walang kaligtasan. Bakit? Sabi dito siya po ay meron pong kingdom. Na yun nga po, yung 127 provinces. At lagi po sinasabi yan, siya po ay naroon, siya po ay nakaupo sa kanyang kingdom, verse number 2, which was in Susia, saan? The palace. Sabihin yun po yung palasyo na napapathari, daan po sila gumagawa ng mga major decision diyan sa palasyo po na yan. Ano po? Okay. Now, dito sabi niya, gumawa siya ng feast that lasted ng 6 months. Kaya dito, pinapakita po sa atin, okay lang po yung sinabi na he reigned, sapagkat ang tao po talaga ay dapat nag-ahari. Dapat tayo po ay nag-ahari. Ikaw dapat ay nag-ahari sa iyong sarili kaharian. Ayan. Bakit po? Tignan niya sapagkat tayo po mga tao, na ang ating pinag-aharian ay yung ating sarili. Sabihin, we make mga laws, we make yung mga utos na ginagawa natin sa pinaka-center ng ating mong pagkatao. Dapat sinabi mo, ito ang dapat mangyari, yung ating mong pagkatao na yan sumusunod. Diba? Yan natin sa our kingdom. Now, tingnan mo na po natin dito sa Psalm chapter 8, verse 6 to 8. Okay. Psalm chapter 8, verses 6 to 8. Okay, thou madest him to have dominion over the works of thine hand. Nandiyo pa? Thou hast put all things under his feet. All the sheep and oxen, yea, and the beasts of the field. The fowls of the air and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the sea. So, ano po sinasabi dito? Ang tao po, we are created to be king. Tama po ba? Sabi, paano po yan? Hindi po doon po sa Revelation chapter 1, verse number 6. Nandiyo po, para makasunod po kayo. Revelation 1:6. And hath made us, nandiyo po, ayaw po dito ba yan, kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Sabi kami yung creation ng tao noon hanggang ngayon ay hindi po nagbago. We are made as kings. Tulad ni Ahasuerus Manoten. Siya po ay hari ng napakaraming probinsya. So sa kanilang sabi dito po, God created man to have dominion. God created man to be king. Okay. Kaya dito po, ang sinasabi ng Panginoon, I want you to have dominion over my creation. Tayo dapat mga kapatid, ang hari over
nilikha ng ating Panginoon. No? Para ano po ang ating paghaharian doon sa mga nilikha ng Panginoon? Para yung kanyang mga creation will glorify God. Apa niyo po? Na pag tayo po ay hari, dapat lahat ng nasasakupan natin, ang iuutos natin ay i-glorify ang ating Panginoon. Di ba? Kaso ang problema, hindi po ganun ang nangyari. Na imbis na tayo ay hari, tayo po ay naging alipin ng alin? Ng kasalanan. Amen? Naging alipin po tayo. Alam niyo po ba kung ano nangyari dito po kay Adan at Eva? Na, para bagang si Adan, use yung kingdom na sinasabi po rito to glorify ang ating Panginoon. Yun ang dapat eh. Pero ang nangyari nga, hindi ganun eh. Kaya tingnan nyo, sabi ko sa inyo, we are king. Okay. Na huwag na natin munang palawakin ang ating kingdom. Ang gawin muna natin ay yung kingdom natin sarili. Tayo po ang hari ng ating pong sarili. So, ang purpose ng Panginoon sa atin, kingdom ng kapatid, is to glorify Him. Pero ang nangyari nga, hindi po ito, batik po natin ito, imbis na siya ay mag-glorify sa Panginoon, siya pa po ang nagbibigay kalungkutan sa ating Panginoon. So, hindi na susunod yung gusto ng Panginoon sa atin. Okay. Now, notice, sabi dito doon sa palace, that is where the decisions are being made. So, sa ating pong center, sa ating puso mga kapatid, yan po yung pinakapalasyo natin eh. And that is where the decision is being made. Diba? Kaya kung ano man ang decision na gagawin mo po dyan, yan po dapat ang nasusunod. Okay. Now, sa verse number 3, balikan natin yung Esther. Verse 3. Sabi nila, in the third year of his reign, he made a feast unto all the princes and his servants, and the power of Persia and Media, the nobles and the princes of the provinces being before him. Okay. Now, dito po, he reigned, he made a great feast. Sa verse number 4, pinakita yung kanya riches and glory. O, yung riches ng kanyang kingdom. Na, yung excellent majesty na makikita dyan. Kaya dito, yung kingdom dapat na yun, yung supposed to be na kingdom, na buong kingdom ni King Ahasuerus ay dapat po mag-glorify sa ating Panginoon. Yun ang dapat. Amen? Kasi we were created as king to glorify God. Okay? Sabi niya na, and when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in the palace, both unto great and small, 7 days in the court of the garden of the king's palace, where were white, green, and blue hangings fastened with the cords of fine linen and purple to the silver rings and pillars of marble. The beds were of gold and silver, upon the pavement of red and blue and white and black marble. And they gave them to drink in vessels of gold, the vessels being diverse, one from another, and royal wine is up in abundance according to the state of the king. And the drinking was according to the law, none did compel, for so the king had appointed to all the officers of his house that they should do according to every man's pleasure. Okay, verse number 9. Also Vashti, the queen, made a feast for the women in royal house, which belonged to the king Ahasuerus. Okay. On the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, and Abagta, Setar, and Karkas, the 7 chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king, to bring Vashti, the queen, before the king with the crown royal. Okay. To show the people and the princess her beauty, for she was fair to look upon. Ito po.
Ang hari, hindi kumpleto kung walang reyna. Tama? Di ba rin po ba yan? Sino yung hari? Si Ahasuerus. Sino yung reyna? Si Vashti. Yan po. Now, sabi po dito sa verse number 9, pinatawag itong si Vashti. Verse 11 na pala. Na? To show her beauty. Sa madalit sabi, tignan niyo po ha, ang isang tao, meron tayong tinatawag na sa part ng tao, meron pong bahagi ng tao na kumikilala na merong supreme being. Sabihin na, kahit hindi ka po naturuan ng tama sa Bible, meron ka pa rin kikilalanin na mas higit kaysa sa'yo. Kaya nga yung mga katutubo, pag nakakita ng bundok na may uso, sinasakpan nila. At sabi nila, yan ang aming Diyos, mas higit sa kami niya. Kasi pag sumabot yan, namamatay kami. Ganon. Okay. Now, sa tao po, meron din pong bahagi ang tao na dapat kumikilala sa Supreme Being. Saan natin makikita yan? 1 Corinthians chapter 2, verse number 11. Okay. For what man knoweth the things of a man? Now, save the spirit of man. Now, guhitan niyo po yung spirit of man, which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now, dito po, meron tayo nakita dyan, the Spirit of God. Tama? Alam mo, the Spirit of God. Meron din tayo po dyan nakita na Spirit of, ano ba? Kanino yung Spirit isa? Spirit of man. Okay. Now, yung spirit of man na tinutukoy dyan, yan ang bahagi ng tao na kikilala sa isang supreme being. Kaya yan na, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So, pagtutunan mo po ang Spirit o ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng Spirit of God. Makikita mo naman ang katotohanan tungkol sa tao dahil po sa Spirit ng tao. So, yung tao po na yun, mga kapatid, yung Spirit of man na yan, yan ang bahagi sa atin na tao na dapat magdidirect sa atin pagpunta doon sa Spirit of God. Amen? Kaso ang problema, mga kapatid, yung spirit of man na yan, na napasok sa kadiliman ng kasalanan. Kaya ngayon, hindi tayo madirect. Kaya hindi ba sinabi doon sa Ephesians chapter 2 ba yan, verse 1, na you were dead in trespasses and sin. Namatay yung pagiging, yung komunikasyon ng tao dapat sa isang makapangyarihang Diyos dahil nga po sa kasalanan. Okay, balikan natin yung pong si King Ahasuerus. Si King Ahasuerus, mga kapatid, siya po yung larawan ng tao. Na si Queen Vashti naman, larawan po yan ng spirit of man. Okay, na dapat itong si Queen Vashti ang siyang magtuturo dito po kay King Ahasuerus na lumapit sa Diyos. So, ang problema na ngayon, yung spirit of man was darkened with sin. Ano pa ang ginawa natin po sa ating kingdom? Imbis na ilapit natin ang ating sarili sa Diyos, nalayo tayo sa Diyos. Amen? Kaya yung pinatawag ni King Ahasuerus, itong si Queen Vashti, ang sabi po rito sa verse 11, ulitin ko po, to bring Queen Vashti the queen before the king with the crown royal to show the people and the princess her beauty, for she was fair to look on. But the Queen Vashti refused. Sabi lang sa kusunod na verse, tumanggi po siya. Amen? Bakit siya tumanggi?
Hindi lang naman po, mga kapatid, pinatawag si Queen Vashti na magpunta ron para i-display yung kanyang gandang mukha. Hindi po. Ang sabi diyan, pinatawag siya para siya magpakita ng kanyang ganda, hindi lang mukha, kundi pati ang buong katawan niya. Ako niyo po? Kaya siya nag-refuse. Ayaw niya. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Siya po ay gusto, hindi ka siguro mag-pole dancing na hubud-hubad. Nirefuse niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, si Queen Vashti po rito, hindi po siya rebellious woman. No? Ayaw niya lang po yung pinagagawa sa kanya. Bakit po, mga kapatid? Na sinasabi natin yun ang gustong paggawa ng hari sa kanya. Okay. Now, ang sabi po rito, sa ating pong Bible, nirefuse niya po yan. At ayaw niya po sumunod. Verse number 10, kung babalikan niyo po, sabi nito na, on the 7th day when the heart of the king was merry with wine. Ano ba yung mas merry with wine? Ibig sabihin, senglot na po si Haring Ahasuerus. Diba? Now he is making a decision na mali. Hindi niya po naisip yun. Na asawa niya pagsasayawin ng hubad-hubad sa harapan ng kanyang mga opisyalis. Diba? So, ano nangyari? Imbis na si Queen Vashti, yung spirit of man na maglalapit sa Diyos, na para po yung espiritu ng Diyos naman makaunawa siya, hindi pinapatay nito si King Ahasuerus. He is now commanding her to do things against the will of God. Amen? Saan nagawa yung desisyon? Sa palasyo. Sino ang gumawa? Si King Ahasuerus. So, ibig sabihin, ganun din ang nangyayari po sa atin. Para ba nangyayari sa atin ganito, mga kapatid? Yung soul natin, yan po si King Ahasuerus, ito naman si Queen Vashti, yan naman yung ating spirit. Kaya soul and spirit, yan po. Na yung soul po natin, mga kapatid, yan po yung nagsasabi na tayo po ay, yung world's conscious. Yung kaluluwa. Yung spirit naman, God's consciousness. So, ano ang ginagawa po rito? Dito si King Ahasuerus, yung God's consciousness niya po, pinapatay niya at sinasabi niya, ito ang gawin mo. So, imbis na siya ay sabihin natin, function pa as a queen, hindi na po siya mag-function as a queen. Bakit po? Nag-refuse siya sa kagustuhan ng hari. At yung kapanahunan po nila, hindi po maganda ang kalalagyan ng sino man sasalunat sa kagustuhan ng hari. Yung nga lang, masasabi natin dito, hindi tama yung kagustuhan ng hari na pag iharap na ito si Vashti sa mga tao. Bakit? Lasing na siya. He was married with wine, yan sabi ng Bible. Diba? Kaya mga kapatid, pag nalalasing ang tao, nakakagawa ng hindi tamang desisyon. Lasing ka man sa alak, lasing ka man sa iyong pangarap, lasing ka man sa iyong yaman, lasing ka man sa kahit naman na nakakalasing mga kapatid. Amen? Okay. Tuloy natin. So, she refused. Okay. Sabi dito, to come at the king's commandment by his chamberlains, therefore, was the king very wrong, and his anger burned in him. Then the king said to the wise men, which knew the time, for so was the king's manner toward all that knew law and judgment. And the next unto him was Karshena, Kitab, Admata, Tarshish, Merit,
Memucan, the 7 princes of Persia and Media, which saw the king's face and shut the purse in the kingdom. What shall we do unto Queen Vashti? According to the law, because she hath not performed the commandment of the king as by the chamberlain, Memucan answered before the king and the princess, Vashti the queen hath not done wrong to the king only, but also to all the princes and to all the people in all the provinces of the king Ahasuerus. Ano ba ang nangyari? No? Tumanggi siya sa mali para maging tama na parusahan pa. Diba kadalasan ganyan nangyayari sa atin? Pinagtanggol mo ang tama na masama ka pa. Nanindigan ka sa katotohanan, kalaunan sinungaling ka pa. And that is, kaya sabi nga nun, di ba? Ang mundo raw nito ay very unfair. Hindi raw patas. Pag sinungaling ka, papalakpakan ka. Na magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Na, saan po magiging standard natin? Di siyempre yung Panginoon pa rin. Di ba? Sa katotohanan pa rin. Di ba? So, yun na po ang nangyari dito. Di ba? So, ang gusto nila ngayon, mawala itong si Queen Vashti. Kaya tingnan niyo po, ang nangyayari po dito, ang will ni King Ahasuerus, sarili niyang will yun eh. Carnal desire, ng kapatid. So, ang gusto niya, alisin ang kanyang reyna sa tamang, dapat yung tamang posisyon ng reyna, inaalis niya ngayon eh. Just for refusing, mga kapatid, na sumunod sa maling utos. So, wala siyang magagawa. Kundi, sundin. Kaya tingnan niyo po, yung spirit of man dito, yan ang lagi po nagsasabi sa atin. Tingnan niya, kahit ang unsaved po tayo, nakagawa tayo ng tama, mali. Nakukonsensya naman tayo, di ba? Tama ba? Kahit pa paano nakukonsensya kayo. Yung nalang po, mga kapatid, hindi tayo naiahatid ng konsensya natin sa pagluhod at paghingi ng tawad sa Panginoon. Nakonsensya lang tayo, remorse. Ayan po. So, sino po ang kumikilos doon? Yung po ang kumikilos yung spirit of man. Yung nga lang, sa katagalan, mga kapatid, na-darken na po yung spirit of man na yan, ang nangyari, naging normal na lang sa tao ang paggawa ng mali. Bakit? Si Queen Vashti kasi pinaalis na. Hindi na siya reyna. Ganun po ang nangyari. Ano po? Kaya, parang yung Garden of Eden, sino ba ang tinig na kanilang pinakinggan? Yung tinig, mga kapatid, serpent, na dapat yung tinig na nanggagaling kay Eva at Adan, na huwag nating salungatin ang utos ng Diyos. Yung nga lang, mga kapatid, wala po lakas. Diba? Bakit po? Darken na po ang kasalanan. Kaya tingnan nyo, may mga pagkakataon na talagang hirap tayo. Natalikuran ang isang mali. Alam na natin isang mali, nagawa natin ang una, mali, na-consensya tayo, makaya tayo po hinatindi sa pagiging ng tawad, pero yun naman, nauulit-ulit. Bakit pa nauulit natin? Kasi nga, mali yung nakaupo doon sa trono ng ating kaharian. Tayo pa rin ang nakaupo. Amen? Okay, now, basahin pa rin natin. Tuloy. Verse number 17. And this deed of the queen shall come abroad to all women, so that they shall despise their husbands in their eyes when he shall be reported. The king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not. Okay. Likewise shall the ladies of the Persian Media say this day unto all the king's princes which have heard of the deed of the queen, they shall there arise
And if it pleased the king, let there be go a royal commandment from him. Now, and let it be written among the laws of the Persian and the Medes, that it be not altered, that Vashti come no more before King Ahasuerus, and let the king give her royal estate unto another that is better than she. So, hindi na po siya reyna. Napakalungkot naman ang kanyang sinapit. Nakakalalit naman, lagi po ganun eh. Na ang mangyayari, sabi baka gayahin siya. Baka tularan siya. Diba? Di ba maganda na kung tinularan si Vashti dito? Na? Kasi kung tama ang tingin natin, ang tinularan ng mga tao, hindi yung kanya pag-refuse. Hindi yung dahil siya ay naging rebelde sa akin. Hindi po. Dapat ang tutularan ng kapatid na ay yung hindi siya sumunod sa maling pinagagawa sa kanya. Amen? Pero yung na lang, gumawa na sila ng batas, naaalisin na siya at papalitan na siya. Okay? So dito po, si King Ahasuerus, ano nangyari sa kanya? Now, he is darkened with sin. Kaya, wala na po siya ito. Hindi, ano po, magpatuloy siya sa kanyang maling ginagawa. Verse 20. And when the king's decree, which he shall make, shall be published throughout all the empire, for it is great. All the wives shall give to their husband honor, both the great and small. And the saying pleased the king and the princes. And the king did according to the word of Memucan. And he sent letters unto all the king's provinces, and to every province according to the writing thereof. And to every people after their language, that every man should bear rule in his own house, and that it should be published according to the language of the people. So lumabas po dito si Queen Vashti, rebelde. Ayaw magpasakot. Chapter 2, ito natin. After this stage, when the wrath of the king Ahasuerus was appeased, ganyan po ano sabi niya? Your wrath of the king was appeased. He remembered Vashti. Ano po yun? Nang medyo nahimasmasan. Wala na siguro yung pagkanyang pagkalasing. Naaalala niya ngayon si Vashti. And what she had done, and what was decreed against her. Then said the kings, then said the king's servant that ministered unto him, let there be fair women virgin. Sabi niya, so for the king. So gusto nilang palitan. Pero dito makita po natin Now, nang wala na yung reyna na si Vashti, sa kanya naalala, may nagawa ko dito. Yung lang, hindi niya na pwedeng ibalik. Kasi ang batas ng Medes and Persia, once na naging batas, hindi na po pwedeng i-reverse yan, not even the king. Kaya lang batas din. Kaya rin maganda rin itong batas ng Medes and Persia kung tama. Pati yung magbabata, sakot ng batas. Diba? So ngayon, palitan na lang daw. Yan ang kanyang mungkahin na naman. 3. And let the king appoint officers in the provinces of his kingdom, that they may gather all the fair women, virgins unto Susan, the palace, to the house of the women, and to the custody of Hagi, the king's chamberlain, keeper of the women, and let their things for purification be given them. And let the maiden, which pleases the king, be queen instead of Vashti. And the thing pleased the king, and he did so. Now, in Shushan the palace, there was a certain Jew, whose name was Mordecai. Tatlo na, si king,
si Queen Vashti, si Mordecai. The son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish and Benjamin, who had been carried away from Jerusalem with the captive, which had been carried away with Jeconiah, the king of Judah, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away. And he brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for he had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother died, took for his own daughter. Now, to make the story short, ang nanalo, siyempre, sa paligsahan, si Esther. Si Esther po ang naging kapalit ngayon nitong si Vashti. Now, sino po rito si Mordecai? Dito makita natin si Mordecai, mga kapatid. Now, sabi dito, ibig sabihin kasi ng Mordecai, yung maliit na tao, or humble, or humility. Now, na si Mordecai, dito po, wala po siyang binanggit tungkol sa kanyang sarili. Now, siya po ay naroon lang, kasi nga, na siya po ang para nagkasa na si Esther ay maging kapalit ni Vashti. Na ito po si Esther naman, ibig po sabihin niya, to hide or something hidden. Hindi kasi nila alam na ito si Vashti, at si Esther ay isang Hudyo. So sa madalit sabi, hindi po Hudyo ang kaharian nito si Ahasuerus. Kaya kailangan magkaroon ngayon ng hari ng isang influensya po sa kanya para yung maling na gawa niya po ay maitama na. Kaya kinakailangan ngayon si Queen Esther. Amen? Amen? Sabi sabihin na yung spirit of man na talagang pinatay na ng kasalanan natin, kailangan magkaroon ng buhay. Kaya noong nagkaroon na po, o naging reyna na itong si Esther, iba na po ang nangyari. Okay, nandito pa rin tayo sa chapter 2, no? Saan ba yun yung binasa ko? Verse 7, 8 na po tayo. So it came to pass, when the king's commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan, the palace, not to the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the king's house to the custody of Hegai, keeper of the woman, and the maiden pleased him, and she obtained kindness of him. And he speedily gave her things for purification, with such things as belonged to her, and 7 maidens which were meet to be given her out of the king's house, and he prepared her and her maids unto the best palace of the king of the women, Esther had not shown her people, nor his kindred, for Mordecai had charged her that she should not show it. Huwag ka magpakilala ng Diyos. And Mordecai walked every day before the court of the women's house to know how Esther did and what should become of her. And now, every maid's turn was come to go to the king's Ahasuerus after that she had been 12 months, according to the manner of the women, for so were the days of their purification accomplished, to wit, 6 months with others, and with other things for the purifying of the women. Then thus came every maiden unto the king, whatsoever she desired was given her, to go with her out of the house of the women unto the king's house. In the evening she went, and on the morrow she returned into the second house of the women, to the custody of Shaashgaz, the king's chamberlain, which kept the concubines, and she came unto her. Sabi sabihin, ano doon na po yung contestant, parang gano'n, 15. And when the turn of Esther, the daughter of Abihail,
Now the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go into the king. She required nothing but what Haggai, king's chamberlain, the giver of the word, appointed, and Esther obtained favor in the sight of all them that look upon. Sabi ganon, yung mga ibang contestant, lahat ng makeup inilagay. Pinaganda. Nung si Esther na, sabi niya ba, gusto ko ito lang. Alam niyo po, parang ano yan, larawan ng Ebanghelyo, ng Gospel. Wala ka nang idadagdag para paniwalaan ng tao na yun ang pag-asa natin sa kaligtasan. Amen? Di ba maganda sa ating church, umaating yung tao dahil po sa preaching ng Word of God? Hindi atin tayo, no? Maganda yung tantahan nila doon, masaya doon, doon. Bibigay ng mga regalo doon. Hindi, bakit kita? Dapat po, ang appeal natin lagi is the gospel. Alam niyo po ba si John the Baptist, yung kanyang naging parang church of wilderness? Disyerto. Pero yung mga tao na pupunta doon, para kapagyan siya ng mga anak. Kaya din, siya lang talaga ang layunin nila kaya nagpupunta doon. Pagkinig ng salita ng Diyos. Eh, sino ba naman ang pupunta? Ano ba naman? Pupunta ka sa disyerto, wala namang SM doon. Di ba? Hindi, punta tayo doon, punta tayo sa Bible Baptist Church, tama-tama, aga uwihan doon. Pagkatapos ng direkto tayo sa SM, malapit na doon. Di ba? No? Sasabi niya, wala. At alam nangyari ba ito? Aba, nagkaroon siya ng favor in the sight of all men of them that look upon her. So Esther was taken unto the king Ahasuerus into his house, royal in the 10th month, which is the month of Tebet, in the 7th year of his reign. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in the sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti. Amen? Okay, ano na naging kasunod? Then the king made, ito na naman, a great feast. Nagpiesta na naman sila. Di ba nung kay Vashti, nagpiesta rin nila? Ito naman. And the king made a great feast unto all his princes and his servants, even made a release to the provinces, and gave gifts according to the state of the king. Now, ano po ang pagkakaiba ng una sa pangalawa? Dito po namigay na siya ng regalo. Yung una po, nag-inuman sila Di ba? Sa iyo kaya, kung si King Ahasuerus, siya yung soul, si Queen Vashti, yung spirit, na nadark ng sin, pinaalit niya ngayon, dumating ngayon yung bago po na queen. Na? Dahil po, yung tamang queen na ang naririto, ang naging epekto kay Queen King Ahasuerus, hindi yung piyesta niya tulad ng ginawa ng una. Kung hindi mga kapatid, napakalaki ng pagbabago. Ano po? He gave gifts. Ibig sabihin, kapag ang Holy Spirit nasa iyo na, may pagbabago mangyayari sa buhay mo. Amen? Diba? So yun lang dapat talaga ang mangyayari. Kaya dito sabi niya, he gave gifts, mga kapatid. Now, according to the state, and when the virgins were gathered together, the second time that Mordecai sat in the gate, Esther had not yet shown her kindred, nor her people, as Mordecai has charged her, for Esther did the commandment of Mordecai, like as when she was brought up to him. Kaya in those days, Mordecai sat in the king's gate, two of the king's chamberlain. At tingnan niyo po nagkaroon na po ng mabago. Sa iyo dapat naman talaga ang makita sa isang saved na tao. Saved ka ba? Saved ka na ba? O, dapat may magbabago. Amen? Dapat lang. Tignan niyo. Pag na-saved ka na, siyempre may pagsubok. Eto ngayon. Verse 21. In those days, while Mordecai sat
in the king's gate. Two of the king's chamberlains, Beta and Terry, of those which kept the door, were brought, and sought to lay hand on the king Ahasuerus. And the thing was known to Mordecai, who told it to Esther the queen, and Esther certified the king thereof in Mordecai's name, and when inquisition was made on the matter, it was found out, therefore, they were both hung on a tree, and it was written in the book of the Chronicles before the king. Ibig sabihin, after salvation, meron laging gusto umaway sa iyo. May dalawang chamberlain, no, ng pangalan. Sino yan? No? Si Bigtan, no? At si Teresh. Sabi after salvation, you will receive, siyempre po, mga persecution. Natulad ako'y na-save. Yung aking landlady na tinuring ko na aking ina. Tumira po ako sa kanya ng almost 4 years. Dahil po, college po ako, doon na po ako tumira sa kanya. Board po ako. Kaya ina ang tawag namin. Na-shame po ako. Nagbabaptize ako sa baptist. Nagaling po. Sabi sa akin ni ina, sabi mo, bakit mo pinagtaksilan ng nanay mo? Ang nanay mo namatay na Katoliko. Ngayon, ikaw ay baptist na. Sabi ko, ina, hindi po ako nagtaksil. Na ako po'y Katoliko, napakagulo ng buhay. Na ako po'y nakakilala sa Panginoon, itinuwid ako ng Panginoon. Sabi niya, napakagaling mo nang magsalita. Hindi mo ba alam, Butch, papunta ka palang papalik na ako. Alam ko po yun. Yung alam ko, bumalik kayo na hindi kayo nakarating. Nagaling lang. Di ba mga kapatid? I know you experience that, the same thing. Na ikaw ay talagang regular na nag-a-attend, regular na tumatanggap ng mga salita ng Diyos, maraming mga pupunta sa iyo eh. Sabi mo, papala mo dyan, kayaman ka pa dyan. Lagi ang tao pa siguro material ang nasa isip. Di ba? O, siswertihin ka pa dyan. Subukan mo mamigay ng tracts yung babasahin. Na, sa 10 na ibibigay mo, mga kapatid, na bibigyan mo, na bilangin mo yung ilang magsasabi sa iyo na magkakapera ba ako dito? Lagi ka nun eh. Di ba? Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, bakit dapat alaman yun? Ando si Mordecai eh. Na para si Mordecai pumaya, mga kapatid, naglalarawan ng Banal na Espiritu, na siya po, yung nagbibigay conviction, sinabi ka, nakinig ito, ha? Meron masamang balak na sa buhay ng hari. Sabihin mo kagad, Queen Esther. So sinabi niya yun, sinertify naman, dito si Queen Esther, na hindi galing sa kanya, galing kay Mordecai yun. Ay dapat alaman nila, dibita yung dalawa. Dapat gano'n ang ginagawa tayo sa kasalanan, mga kapatid. Binibitay, hindi binibaby. Amen? Amen? Hindi po binibaby, mga kapatid, binibitay. Now, if you will continue reading, mga kapatid, makikita niyo dyan na merong nagtangka sa buhay ng mga Hudyo na ang pangalan si Haman. Na itong si Haman, galit sa mga Hudyo. Siya po ay nasa lahi ni Esau. Siya po ay nasa lahi ng mga Ites. Kaya sa Bible, mga kapatid, yung mga Ites, yung mga Jebusite, Hittites, lahat ng Ites, galing po yan sa lahi ni Esau. At alam niyo naman si Esau, mga kapatid, na galit po yan doon sa kanyang kapatid na si Jacob. Tama ba yung mga kapatid? Galit po siya, kaya throughout generation galit po siya. Kaya nakikita niya na ito nga po mga Hudyo dumadami sa kaharian nila Ahasuerus. Sabi ko, kailangan patayin niya. So ang ginawa, nito si Haman, lumapit sa hari.
Sabi nga, alam niyo po, mahal na hari, ang mga Hudyo, dumadami na po, sila po ay threat na sa inyong kaharian. Kailangan meron tayong gawin sa kanya, sa kanila. Na nagpalabas ang hari ng kautusan na kailangan patayin lahat ng mga Hudyo sa kanyang kaharian. 127 provinces. Kaya kawawa naman yung mga Hudyo. May sa panahon na natin, pinapatay ng Old Testament, pinapatay pa rin sila. Parang pinanganak sila para patayin. So doon na po sinabi ni Mordecai, sabi niya bilang kay Esther. Sabi niya, Esther, ito ang naging kautusan. Kaya papapatay ang mga kababayan natin. Kailangan kausapin mo natin. Doon po sinabi ni Esther, yung kung kanyang very famous statement, if I perish, I will perish. Kasi hindi ka po pwede magpunta sa hari na wala kang appointment. Urgent yung mga kailangan. Pero mo, reyna ka na, magpapa-appointment ka pa sa hari. Ang ginawa niya, pumasok po doon, wala kang invitation, wala appointment. Sabi niya, papoy mamatay ako. So sinabi niya po, na meron kautusan na gano'n. Nagtanong mare, bakit sino ba yung Mordecai na yan? Sabi niya po yung nag-tip na merong threat sa inyong buhay. Ganun ba? Nabigyan ba natin siya ng paraan? Hindi po. Kasi yung tao ay tahimik lang. Kaya ginawa po ng mare, gumawa siya ng panibagong decree, dahil yung decree ng Medes and Persia. Pag naiutos sa po ng hari, hindi na pwedeng i-revert. Kaya gumawa uli siya para i-override mga kapatid yung una. Ano po ang ginawa niya? Na binibigyan ko ng karapatan lahat ng Hudyo lumaban, pagtanggol ang ilang sarili. Eh hindi kaya nila, takap sobra ka. Kaya na nangyari. Tapos itong si Haman, tinanong ng hari, hindi ka narito naman. Talagay ko pwede kong gawin doon sa tao, nailigtas ako. Yung tao na nakaalam na mayroong papatay sa akin, yung tao na talagang proteksyon na naman. Kaya akala ni Haman siya yun, yung tinutukoy ng hari. Sabi niya Haman, opo, manari, ang gagawin po natin yan, no? Isakay natin siya doon sa pinakamagandang kabayo po, magpapakada po yan na mahal na hari, talagang po kaiba, talagang bibigyan natin siya na katakot-takot na parangal. Kala niya kasi siya. Ibigay pa natin yung signet mo po, yung singsing sa kamay niya po. Na kasi pag yung singsing, mga batid nasa yung galing sa hari yan, makapagyarihan po yan. No? Pag isinenyo mo po yan, parang utos sa rin ang hari yan. May sa mga palaking yan naman. Nung sinabi ng mahal na hari kay Haman, masahin na lang po, sabi niya gano'n, napakagandang mukha yan, sige. Ipatawag ko si Mordecai. Ganyan ang gagawin natin sa kanya. Kaya dapat alaman na lahat ng kalokohan gawa ni Haman. Kaya ano po ang ginawa ng hari? Si Haman po ang ibinitin doon sa galo na sinasabi ng Bible na dapat si Mordecai ay ibinitin. Ayun, bitay niya, patay niya. Kaya mga kapatid, bakit nangyari yan? Sabi nga, non-mention of God. Hindi ba kamay ng Diyos yan? Kung paano nainutlong si Esther. Kung hindi siya nainutlong doon, patay na ang Hudyo. Kung hindi narinig ni Mordecai yung mga planong masasama, ubos ang Hudyo. Pero andun pa rin ang kamay ng Hudyo. Kaya mga kapatid, sa buhay natin mga Kristiyan, ganyan din. Kaya pag natutunan ka sa mountain top, mag-enjoy ka dyan. Naalala niya, di ba nangaral ng beatitude ng ating Panginoon yung sermon ng the Mount? Andun sila sa mountain top. Pero pag bumababa ka sa valley, nandoon yung mga maraming diskusyon, maraming problema. Kaya mga kapatid, every time na darating ka doon sa mountain top, expect mo na mayroong mga pagsubok sa baba. Pero huwag ka matakot sa mga pagsubok. Bakit? Galing ka sa taas meron kang lakas na bakal. Pag nasa baba ka na naman, akit ka naman.
Dati po, para mag-reviewan. Pag-reviewan ka na po, contact na, baba na naman. Kaya ganyan mga kapatid. Kaya kailangan talaga every Sunday nasa church kayo din. Dito tayo nakakapag-reviewin. Tingnan niyo po, ilang oras lang tayo dito, tapos mamaya lang, kahit papakuin niyo po, haharap na kayo sa mundo. Sa trabaho ng kapatid, na-intrigahan. Diba? Sa trabaho, na paligsahan. Sa mundong ito, mga kapatid, lahat magaling. Diba? Ang alok na sa libutan, mga kapatid, talagang pumuputi-putitap pa. Kung wala kang lakas, baka matanggap mo yung alok nila. Kaya sa biyaya na ng Panginoon. Amen? Na kaya lagi po dapat tayong nagpapalakas. Every Sunday. Na kung wala ka rin lang gagawin, bumalik ka sa hapon, sumamba ka pa rin sa Panginoon. I-dedicate mo sa Panginoon yan. At kung libre ka pa rin sa Wednesday, samahan mo kami dito sa Wednesday, mag-pray po tayo dito sa Wednesday. At kung libre pa rin kayo ng Saturday, samahan niyo naman sila Brother Ari ng Saturday. Mag-exercise kayo physically and spiritually. Kaya si Tatay Ray, absent na yan, kaya sa Monday, dahil kayo na rin. Gabi pa ka o araw? Maaga. Kailangan. Meron pong papalit, di ba? Ano yung ginagawa niya? Nakapot yung manual. Ako si Tatay Ray, yung paa niya. Wala lang, nakabalapot yung tuhod. Amen? Kaya mga kapatid, sa buhay natin po, masarap po ang nasa Panginoon. Pero meron pa rin mga pagsubok kung kayo nasa Panginoon. Kaya nga lang, yung mga challenges are always there. Pero huwag natin kakalimutan, in every challenge, there is always a reward. May reward. Amen? Kaya pag binagsabi sa iyo, ay, nasa Panginoon ka pala, wala ka ng problema pala, no? Hindi po. Mas malaki nga problema natin pag nasa Panginoon. Bakit? Na yung napagawian mo for so many years, hindi mo tatanggalin mo agad-agad. Kung yung naging manginginom ng napakatagal ng taon, tapos bigla mong aalisin agad, ayun po yun. Di ba? Yung pagiging sinungaling mo na napakatagal na taon, bigla kang magsasabi ng totoo ngayon, aba, napakahirap mo umamin. Pero kailangan. Kaya mahirap. Di ba? Yung suplada ka na napakatagal, bigla kang magiging humble ngayon. Kaya nga si Apostol Pablo nung naligtas, nagpunta sa mga disipulo, ayaw tumigit na kanyang mga disciple. Sabi na, magbira yan, pinagpapatay na yung kasamahan natin, tapos kayo save na, maniwala ako. Ayaw nila maniwala eh. Sabi lang ni Barnabas, maniwala kayo, na yaan ay binago na, iniligtas na ng Panginoon. Mahirap. Na ako'y na-save ang kapatid, akala naman kaibigan ko, nasira ang ulo ko. Yan, narinig niyo po, kasi Pastor Sabo nag-ikwento gano'n, akala niya, click na ako. Kasi pag pupunta noon ako sa Pasay, dahil doon ako lumaki, siyempre, langang ka na sa drugs. Tapos lagi ko sinasabi, pag nakita niyo ako naka-lotion na, ibig sabihin ako sasaksak na ako na doon. Bumalik ko doon naka-lotion, nabi na ko. Nagsasaksak na, pangalan ko, Kado, nag-Ricardo ako Meron na si Kado, nagsasaksak na. Naka-lotion na ako Sabi ko lang, dami ka sa akin ng masasawa, hindi pa rin siya sa ignan Sabi niya ako, Kado, paano nangyari sa'yo? Nagsasaksak ka na ba? Nakalaw rin nila Hindi, sabi ko, save na ako, Bible solid ako. Naku, clip ka na. Dito po, marami po ako naakay ng mga kaluluwa po at si Pastor Salva, mga kapatid, na naging isang pastor na ginamit ng Panginoon na na-influensya po yan ng aming pagpapag. Yan lagi na siya sabi, kung kay Kado nagbago, pwede sa kanya, pwede rin sa akin. Yung mga persecution, nayaan lang sila. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag kayo ligtas kayo, na pag sinabi niyo, ay pag ako namatay, natitiyak na sa amin ako pupunta, 100%. Pag yan po isinidong mo sa kalye,
ang tao sa iyo, lumulo. Pero dito ko isigaw sa loob ng simbahan niya, nauunawaan namin siya sa akin, hindi ka lumulo. Ang sinasabi mo, totoo. Sa labas yan, lumulo. Dito, totoo. Amen? Kasi hindi nila maintindihan yung language natin. Pero yung language na naiintindihan natin. Bakit? Galing tayo doon eh. Diba? Galing tayo doon sa lingwahe na yun. Pero yung lingwahe natin dito, hindi nila maintindihan. Para sabi ko, hindi naman ito mga ito. Sisira ka na sa mundo. Baka magpasa sa langit dito. Nagsimba na ng umaga, papalik pa ng hapon. Ano pa tanong tayo sa langit? Samantala na sa Biblia, di ba, hindi the temple. Araw-araw na sila. Sa atin na, umaga na hapon lang, ng araw ng linggo. Mayroon na sabihin kung kami lalabas ng langit, kaya yun, magpasang kero. Ano ba, gano'n? Hindi naman natin mauulit. Amen. Amen? Lagi niyo po alalahanan si King Ahasuerus, meron siyang yung kingdom. Siya ang gumagawa ng utos. Yung dapat na magdidigta sa kanya ng tama, pinaalis siya. Buti na lang napalitan ng Queen Esther. At nasa kanya na po, ang tamang reyna, tama na rin ang naging ating Diyos. Purihin ang Panginoon. At tayo pala din ngayon, tayo po yung mga Mapagpala ng Diyos sa lahat. Salamat sa aming pinag-aralan natin at namin ang buwan na meron po kami sa inyo. Tunay, ng aming pagsuko sa inyo. Sabi nga ng inyo po salita, yung kami po ay nagsisi ng aming kasalanan, tumanggap sa inyo. Ang kaharian ng langit ay nagdiring. Pero yun, Panginoon, alam namin na hindi mo basta-basta maunawaan ng mga tao dito po sa sanlibutan. Kaya napakahalaga, Panginoon, ng aming pong tamang patutuo upang ang mga tao sa aming paligid ay maniwala na kung ano yung aming sinasabi, na kami po'y binago na, na kami po'y bilim ng kaligtasan, ay maunawaan po. Kaya dalangin namin, Panginoon. Sa pagkakataon nito, natulungan mo kami sa amin pong mga pagkato. Sa amin pong pagkatapos. Sa amin pong pamumuhay bilang mga anak mo. Na hindi po yung galit namin ang nakikita ng mga tao. Hindi po yung amin pong palabas sa kahanyuhan. Kung hindi, Panginoon, dapat ang makita ng tao sa amin po ay ikaw. Na kung paano po kami binago, at kami po rin makatulong sa mga ibang tao na mabago sila. Magkaroon ng kaligtasan, pag-asa sa kanilang mga. Kaya Panginoon, tuloy nga po kami mula po sa inyo ngayon. Alam namin ang mga pagsubok darating at yan din po ay sinabi po sa mga na meron po kami ng ibang klaseng pagsubok na haharap din sa mundo nito. Alam naman namin, Panginoon, na ikaw ay lagi po namin kasama sa pagsunod. At kami po, Panginoon, ay tunay na makakapasal. Basta kami po ay susunod sa bawat akbang na inyo po ibinibigay sa amin. And Lord, lagi po sa pagkakataon. Sa amin po, lapit mo din sa inyo. Marahil ay pasasalamat o kahilingan o pangako na amin po gagawin sa inyo. Dito po sa altar, amin po mahangapin ang aming sa kaya lagi pa rin po namin Panginoon tanungin, sino nga ba ang nagbibigay ng utos sa amin pong kanya-kanyang kaharian? Kami pa ba? O ang inyo pong banal na Espiritu? Kaya Panginoon, Diyosin mo po bawat isa. Kung ako ay aming inipon sa pangalan, aming Panginoon sa Kristo. Habang lahat ko na meron po namin sa ilapit o Panginoon, hapon ko, hindi ka rin sa mga. Amen. Sino ang
gumagawa ng desisyon sa iyong lahat. Ang Panginoon ba o ikaw pa rin? Hindi ka rin. Amen. Amen. Huwag kang mahina. Talagang darating tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok. Pero sa bawat pagsubok na darating sa iyo, huwag mong kakalimutan kasama mo lagi ang Panginoon. Maging ito man ay pagsubok personal, mental, material, pinansyal. O ano man po yun? Laging merong magtatangka sa iyo at papaksakin ka ng iyong spiritual. Pero kapagalala, laging merong purtikay na siyang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng laban, nagbibigay ng instruction sa atin paano kung pagtagumpayan ng mga pagsubok. Salamat po. Pagkakataon nito, nagkaroon po siya. Salamat po, Diyos. Mga anak po nasa altar po. Kanila pong dalangin. Tugunan ng buwan. Sa kanila pong kahilingan. Sagutin po. Kaloob po, bawat hindahan. Salamat po naman sa lakas. Salamat po naman sa mga pangako po siya. Kailanman, hindi mo po kami iniwan. Salamat po naman sa mga pangako yung design ng aming puso. Ay hindi po yung magkalaman. Salamat po naman sa bawat kasalanan na amin na hingin sa inyong tayo ay binibigyan po ng kapagawa. Kaya Panginoon, tuloy mo nga i-bless ang bawat isang. Tuloy mo nga, Panginoon, na gagabayan at kami mismo ay gagawin ng pagkatulog na hindi mo po kami iniiwan, lalo sa mga panahon na ikaw ay aming ang kailangan natin. Kaya, Panginoon, tinataas ko namin ang salamat ng muli sa namin. Mga po yan ang inilig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.